Kahit tila pataas na ulit ang galaw ng crypto market, may mga eksperto na nagbibigay ng babala. Isa na rito ang kontrobersyal na crypto trader na si Ginoong James Wayne. Habang karamihan sa atin ay umaasa na tuloy-tuloy na ang bull run, siya naman ay nagdadagdag pa ng $70 million sa kanyang short position kay Bitcoin dahil naniniwala siyang babagsak pa ang buong crypto market. Pero bakit niya ito ginawa? Ano po ang kinalaman ng Israel, ang Iran-Israel conflict? At totoo nga ba na papunta na tayo sa World War III? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang sinasabi ni Ginoong James Wayne tungkol sa crypto market? Ayon po kay Ginoong James Wayne, isang kilalong crypto trader, hindi pa tapos ang pag-ikot ng bear market. Kahit matagal na siyang naniniwala sa potensyal ng crypto at long-term bullish po siya kay Bitcoin. Naniniwala po siya na ngayon na may malaking siya po ay naniniwala na may malaking pagbagsak na paparating. At ang tawag niya dito ay the market will nuke. Yan, ibig sabihin ay babagsak ng matindi ang buong crypto market kasama na si Bitcoin, si Ethereum at iba pang mga altcoins. At ang pinakaugat daw ng babalang ito ay walang iba kundi ang geopolitical tensions o mga gyera at tensyon sa pagitan ng mga bansa. Partikular na po ang Iran-Israel conflict. Ngayon ay paano po konektado ang Iran-Israel conflict sa crypto market? Kapag may digmaan sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung makikisali ang United States, ang epekto po nito ay hindi lang sa mga lugar na direktang sangkot. Naapektuhan din nito ang buong global financial markets. Kasama na po rito ang stocks, bonds, commodities at syempre ang crypto. Sabi nga ni Ginoong Wayne sa kanyang post sa platform na X, kapag nakisali ang Amerika sa gyera ng Israel at Iran, magugulo ang ekonomiya. Magkakagulo rin ang supply chains, tataas po ang presyo ng langis at magkakaroon ng liquidity crisis. At ayon po kay Ginoong Wayne, kung makikisali ang Amerika, para na ring deklarasyon daw ito ng World War. Susunod na po riyan ang pagtaas ng tensyon, pagbaba ng tiwala sa mga market at pagbagsak or babagsak ang lahat ng asset. At kasama na po ang crypto. Ngayon ay ano po ang liquidity at bakit naman po ito mahalaga? Ayan. Ang liquidity ay ang dami po ng salapi or kapital na umiikot sa market. Kapag mababa po ang liquidity, mas mahirap bumili or magbenta ng asset nang hindi po naaapektuhan ang presyo nito. Ibig sabihin, kung konti lang ang bumibili or nagbebenta, mabilis tumaas or bumaba ang presyo dahil maliit lang ang galawan. At sa sitwasyon ngayon, ayon po kay Ginoong Wayne, nababawasan na ang liquidity sa crypto market. Kasabay nito, nababawasan na rin ang mga retail investors o yung mga ordinaryong buyers ng crypto gaya nating mga Pinoy. Kapag kaunti po ang pumasok sa market, mas madali po itong bumagsak kapag may malalaking whale na nagbebenta ng biglaan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang ibig sabihin ng short position. Ayan. Kapag sinabi nating short position, ibig sabihin ay tumataya ang isang trader na bababa ang presyo ng isang asset. Dito po sa kaso ni Ginoong James Wayne, tumaya siya na bababa pa itong si Bitcoin. At hindi lamang po basta taya ang kanyang ginawa. $70 million po ang kanyang inilagay sa kanyang short position. Ang logic po dito ay ganito. Kapag bumili ka ng short, kikita ka kapag bumagsak ang presyo. Kung tama po si Wayne sa kanyang hula at bumagsak nga si Bitcoin, milyones po ang kanyang kikitain. At ang mas nakakagulat, kahit bumaba po ng 1.69% ang presyo ni Bitcoin sa $103,500, hindi pa siya kontento. Dinagdagan pa niya ang kanyang short position at sabi niya walang masama sa pagdodoble sa paniniwala mo. Yan po ang nagdala sa kanyang kinalalagyan ngayon.
Ngayon ay ano po ang sinasabi ng market data ngayon? Ayon po sa CoinGlass, umabot po sa $481 million ang total liquidation sa crypto market sa loob lamang ng 24 oras. Ibig pong sabihin ay maraming traders ang napilitang magsara ng kanilang mga posisyon dahil sa matinding galaw ng presyo. At hindi lamang po si Bitcoin ang naapektuhan. Si Ethereum ay bumaba ng halos 4% at mas marami pang altcoins ang bumagsak. Halos buong market ay nagkaroon po ng selling pressure. Nasa tug of war ngayon ang mga bulls at saka bears. May mga naniniwalang aangat ulit pero marami rin ang naniniwala na tuloy ang pagbagsak. Ngayon ay bakit po naniniwala itong si Ginoong Wayne na mananalo rin ang crypto sa huli? Yan, kahit po pessimistic itong si Wayne sa short term, optimistic pa rin po siya sa long term. Ang kanyang sinabi ay babagsak muna ang market at magkakaroon ng rate cuts, magkakaroon ng mass money printing, tapos saka magsisimula ang Great Reset. At sa dulo, crypto pa rin ang panalo. Ang tinutukoy po niyang Great Reset ay ang malawakang pagbabago sa global financial system kung saan ay mawawala na ang tiwala sa mga traditional na bangko at fiat currencies at papalit na po ang decentralized finance gamit ang blockchain at saka crypto. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, kung ikaw po ay isang Pinoy crypto trader o investor, mahalagang maging maingat po sa panahong ito dahil po sa tensyon sa Middle East, pabago-bago po ang galaw ng market. Huwag po muna tayong magmadaling mag-all-in. Mas mabuting bantayan po natin ang mga susunod na balita, lalo na kung lalala pa ang Iran-Israel conflict at kung papasok na ang Amerika sa eksena. Pwede rin gamitin ang ganitong mga babala bilang warning signal, hindi para matakot kundi para maging handa. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, importante ang pananaw ni Ginoong James Wayne para hindi ito dapat ituring na absolute truth. Oo, may posibilidad na bumagsak pa ang crypto lalo na kung lalala ang geopolitical crisis. Pero ang mga ganitong pagsubok ay bahagi ng natural na cycle ng market. Hindi ito ang unang bear market. At tulad ng dati, may mga nagsasabi ring babagsak ang crypto. Pero sa huli, nakita nating bumangon at lumago po ito. Ang mahalaga po ay maging informed po tayo. Huwag po tayong sumabay sa hype or sa takot. Gamitin po natin ang mga impormasyon tulad nito para gumawa ng matalinong desisyon. At tandaan, ang crypto ay hindi po sprint. Isa lamang po itong marathon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.